kayo. Pag kinulog nilang araw na ito si Duterte, sasama kami kay Duterte. Ilaban na namin kayo. Huwag ninyong gagawin yan kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo. Facebook kami sasama sa loob. Tuloy ang pagbabago. Duterte pa rin. Duterte! Tandaan nyo, pag si Pangulong Duterte ginalaw nyo, taong bayan mag-aalsa. Wala kaming mga mainstream media, hindi nakatutok sa amin. Okay lang sa inyo na lahat yan. Wala kami mga pulis na nakatutok sa akin, okay lang sa inyong lahat yan. Dahil ano sabi ni Bibi Sara, sa inyo ng lahat yan. Kailangan tunay na may malasakit sa Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Yun ang na-miss ng tao. Di mo, natatawa ko. Ikaw, natatawa ka. Ibig Si sabihin, Panelo natawa rin. ay, lahat natatawa eh. Si Panelo natawa. Ang ibig sabihin, Si Rizal Ontiveros, nagpapatawa ang dating Pangulo dyan, di ba? napangiwi yung Rizal. Kasi kung hindi ka kung ikaw ay siseryosohin mo yun, Oo. hindi ka matatawa, di ba? Yun na nga. Pero sa pagsasabi ba niya yun, para bang Yun ba gagamitin mong ebidensya magagamit laban sa mo ba- kanya? Alam mo dyan, ito sa pagdinig na yan, maraming mga abogado ha, di umano. Ay, oo, totoo. Ang lumabas na mga, ayaw ko gamitin yung salitang bobo eh. Paano Hindi mo mo nagkagaling-galingan, di ba? Paano mo sisiluin? Alam mo naman ang abogado naman, eh. oo. May mga leading questions yan at mga tanong, di ba? Oo. Minsan may mga pansilong tanong yan. Paano mo sisiluin yung tanong, yung salita na yun ng Pangulong Duterte? Yun nga. At saka yung sinabi niya yun, ito ba ay magagamit Gagamit mo ng laban sa ebidensya kanya? laban sa kanya? Hindi. Na umamin na po ang Pangulong Duterte Kasi Jen, na may death squad. hindi naman basta inamin ng isang tao, ako po pumatay niyan. Halimbawa lang sa isang kaso, ako pumatay. Titingnan pa rin yung ebidensya eh. Kasi baka inaamin lang niya yun para ilihis yung investigasyon eh. Aha. Alam ng mga matatalinong abogado yun, Jen, na hindi basta may admission, eh yun nakaagad yun. Aha. Di ba? Lalo na kung ganyan, tingnan mo naman kung paano niya ginawa yung admission, di ba? Yun na nga. Hindi naman siya seryoso. Nako. At bukod doon, sinabi niya na itinuro pa niya eh. Sino ba yung mga miyembro ng death squad ninyo? Mga negosyante rin yung sa Davao. Ayun nga, negosyante. Oo, mga negosyante. Sabi yung mga negosyante po, Oo, sila ang... oo. Ay, oo. Oo, sila. Kasi kapag pinatay nila yung mga taong mga salbahe doon, Oo. dadami ang negosyo. Negosyo. Makikinabang ang mga negosyante doon sa kanila. Sino po ang... Sino-sino sila? Oh, sino-sino? Oo. Hindi yun ang mga mayaman. Ang iba nga doon, napatay na rin eh. Patay na. Hindi ko na matandaan eh. Sino ho ang nagbabayad sa kanila? Ba't babayaran negosyante nga sila? Mayayaman nga yung mga tao na yun. Ikaw, Jen, kapag ka ikaw naniwala dun sa kwentong ganon, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Utu-utu ang gullible ka tawag sa'yo doon. Di ba? Meron pa isa eh, yung magandang sinabi niya, yung gusto, dadalhin ba kita sa impyerno ba sinabi ni Pangulong Duterte? Oo. Hindi ko maalala yung tanong sa kanya ukol sa bagay na yon. Well, anyway, nilalatag lang po natin yung mga nangyari kahapon. Kung ano ba ang naging kwento. Marami ho ang sinasabi namin, marami ang nakamiss, nakaalaala kay Pangulong Duterte at doon nung tinapos na ang pagdinig, tapos na ba? Bakit nyo tinapos kaagad? Marami pa akong aaminin eh. Oo. Marami pa akong gusto sabihin para na sa ganun ay malaman nyo na talaga lahat ang buong katotohanan. Di ba? Yun nga. Oo. Ituloy pa natin, Jen, ha? Oo. Doon namang idinadawit yung mga polis. Kasi kung ikaw ay magaling kumuha ng statement, dapat alam mo rin yung context, di ba? Ay, siyempre, tama. Bakit pa inamin ni Pangulong Duterte na meron siyang sariling death squad? Oh. Kasi gusto niyang ilayo yung investigasyon doon sa mga pulis na inaakusahan, Jen. Yes, Sabi niya, oh. ako lang. Oh. Meron akong death squad. Ako ang anuhin yun, di ba? Oh. Yun lang. I will take Full responsibility. legal
responsibility. Yun, sabi niya, oh. Kaya noong itinuturo na yung mga PNP chief, dapat managot kayo dyan sa extrajudicial killings. Oo. Ito ang sagot ng dating Pangulo, Jen, ha? Ano sabi niya? Ito, yung inutusan ba niyang pumatay ang mga PNP chief? Yan. Ito, pakinggan ninyo, ha? Oh. Meron siyang sinabi dyan, eh. Sot. Ang solution during my time was a call of duty of the President. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. It was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Ayun, ang naging bahagi ng pahayag. Pero hindi natumbok yung Hindi, binabanggit mo eh. oo. Yung isa pa, yung pinaamin niya yung mga PNP chief. Oo, Kasi oo. may mga dumalong PNP chief dun eh. Ha? Tama. Oh. Isa si Senador Bato. Archie, Oo. basta si Oo. General Archie. Kasi dito, Oo. pinipilit na siyang aminin O, yan. na yung mga pulis ang pumatay, hindi Oo. ba? Oo. Sige nga, meron tayo niyan. Ayan, Ayan, ito oh. na, okay na raw. Sige, Pakinggan pakinggan natin. Oo. May inutos ba ako sa inyo ng talian mo ang tao, patayin mo? Na, sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you In my whole life, Mr. President, I can tell you, Mr. may Chairman, sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Ayun. Yun. Paano mo i-reconcile dyan na meron siyang death squad, di ba? Tapos hindi naman niya inutusang pumatay. Gusto lang niya sabihin, huwag niyong pakialaman yung mga pulis. Yeah. Ako na lang ang harapin ninyo. Di ba? Oo. Ganun dapat yan. Yun ang sinasabi natin na Yun nga. yan ang presidente ko. Yan ang dapat gano'n. Di ba? Di ba? Pagka ang mga tao mo ay pinaparatangan, akuin mo, di ba? Oo, ikaw ang presidente. Ikaw ang presidente noon Oo. eh. Ngayon, tulog na lang tayo. Ayaw mo sila dyan Ano sa tayo? bagyo na yan. We no? are Wala, approaching the whole of the nation approach. Oo. Ano tayo whole, ngayon? whole nation tayo. Oo. Yung mga nasa DPWH, kayo Oo. muna manggamot. Ay, nako. Talaga naman. no? So, yun ang medyo mabigat. Ano, ha? Kasi mako-compare Totoo. Na-compare nung mga nanood kahapon, anong klaseng presidente ang Pangulong Duterte at anong klaseng presidente ang Pangulo ngayon. Hindi Oo. ba? Hindi natin maalis eh. Hindi natin po pwedeng bawalan ng tao na mag-compare eh. Oo. Hindi ba? Kasi sila ang nakakaramdam at sila nakakakita. At kapag ka sinabing ba, mas okay ito, ay antay ganito ka siguro. Hindi ba sa ito okay itong kabila? Hindi, antay ka sa ganito eh. Oo. Hindi po antay at saka puro pinag-uusapan dito. Ano ha? Kundi ano yung realidad, di ba? Yun. Oo. Oo. Yun lang po ang sinasabi natin sa palatuntunan ito ano, doon sa ating mga kababayan. Well, sana kung ang iba nasasaktan kasi, kung ano man ang kanila mga damdamin ukol sa bagay na ito, pasensya na po kayo. Ang
realidad, minsan ay masakit. Masakit ang katotohanan tanggapin eh. Pero kailangan harapin Pero yan. pag tinanggap mo po yung katotohanan, tinanggap niyo po yung sakit, at naitama mo sa susunod, abay di, ikaw naman ang papupurihan siguro. Ayun nga. Di ba? Oo. Eto ang isa pang bagyo dyan kahapon, ha? Sa Senado rin. Dalawa bagyo kahapon. Bukod sa statement ng Pangulong Bukod Duterte. sa statement ng Pangulong Duterte, apay nagulantang din po ang lahat, pati, lalo na yung Quad Committee. Ha? Kahit daw nasa malalayong lugar Naku na po, nabingi eh. Tinamaan po ng narinde at mukhang nahilo. Yung isa-isa daw, pakuya-kuya ko pataas-taas ang paa sa may banda Santa Rosa eh. O tapos, Nung nalaglag. pati pusa na wingaw! Pati pusa na palundag eh. Nalaglag. Naku po. Balentong. Ito ang tinutukoy naman natin na pagharap at pagpapahayag ni Police Colonel Hector Grijaldo. Yun! Naku po. Dating hepe ng Mandaluyong PNP yan. At siya ay idinadawit sa pagpatay dun sa dating official ng PCSO dyan. Dati na riyang naipatawag sa Quadcom Oo. ng Kamara de Representante at kahapon daw po ni-request mismo ni Senador Bato de la Rosa na maimbitahan ng pagdinig. Ang pagkakaalam ko, siya mismo ata ang nagsabing gusto kong pumunta dyan. Gano'n. At Oo. doon siya makakita siya ng avenue. Kasi nandun si Pangulong Duterte din. Oho. Ha? Ano bang sinabi ni Police Colonel Hector Grijaldo na nagmistulang isang super typhoon na ang tinamaan, number 1, ay ang miyembro ng Quadcom? Ano sabi? Pakinggan natin. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kung Abante asked me how many years do still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Ayun. Yan po ang tinig ni Colonel Grijaldo. Ang kinukwento niya ay gusto niya lang magkaroon ng corroborating statement. Ang statement ni Colonel Royina Garma ukol doon sa reward system, doon sa drug war ng dating administrasyon. Ito pala dyan at si Garma ay batchmate. Classmate sila. Tama. Sa pulis. Oho. Ngayon ay si Garma nagbasa ng statement. Oo. Ito, may statement na pinapaayos sa kanya, Oo. pero hindi pa yata niya nabasa. Hindi Wala pa. Oo. At sabi niya, parang may tinuro doon na pangungusap doon. Ito. Oo. Si Congressman Dan Fernandez. Yung ito reward system. Yung reward system. Kumbaga parang Sang-ayunan mo yan. mo ito sinabi ni Garma. Sabi nga ni Kel Grijaldo, ano po nila kami, pinagsisinungaling po nila ako. Oo nga. Di ba? At sabi pa niya, Oh. I told Kong Fernandez that anybody can debunk my statement Oh. if I confirm the testimony of Garma about the DDS in 1999. Oh. Since I was not a member of PNP at that time. BJMP pala to galing sa jail management. Oho. Pagka nga daw ginawa at kung ako sa kanya, ginawa ko na yung statement. Di ba? At sabi, hindi ka naman PNP paano mo naalaman yan? Di ba? Hindi, pinilit po ako Nagkabiso-biso lalo. Naku po. Yan ang sinasabi natin. Teka muna, Jen. Ano bang nangyari dito sa Quadcom? Bakit nagkaganito? Na para bang... Kasi ako, nung narinig itong pahayag ni Colonel Grijaldo, maaari, hindi ko naman sinasabing 100%. Baka 99.9%, ganito rin ang ginawa nila kay Garma. Kasi may statement siyang naka-prepare na di ba? Kaya ako sabi sa'yo, nung isang araw, inulit-ulit kong panoorin yung facial expression, yung salita, paano niya sinabi ni Colonel Garma yung kanyang statement
na pagkatapos sabihin, tumingin pa doon sa apat, Oo. na para biglang sabi, ito po yung pinasasabi nyo sa akin, sinabi ko na. Parang Oo, gano'n, ano? oo nga, Gano'n lang no? ang feelings ko, habang siya po'y humahugulhul ng pag-iyak. Diba? Habang humahagulhul po siya. Ngayon, ako, Nelson, yung mga tinanong ng Quadcom, Oo. hindi ako magtataka Yan. kung isang araw, sa 2 araw, sa mga susunod pang mga araw, ay may magbabago din ng kanilang sworn statement Naku, yan, eh. ng sinumpaang salaysay. Hindi ako dyan, ha? Hindi malayo. Na mismong si Garma, ay sabihin niya, hindi ko naman talaga statement yan eh. Nako po! Hindi ba? Oh. Baka ito ang dahilan kung kaya hindi siya pinayagan na pumunta sa Senado dyan. Kasi ang nakalagay doon, naka-medical leave po ito. Oh, kaya pala hindi siya... Oo. Yung... Kasi ganito yan, dyan, ha? Oo. Humarap si Grijaldo. Oo. Nagsalita siya na pinilit siya ni Dan Fernandez. Oh, tsaka ni Benny Oo, Abante. Abante. Oh. Eh kung nandun si Garma, Garma, totoo ba yung sinasabi na ano? Nako, baka doon pa mag-corroborate si Garma. Mabuti po lang dito kayo. Dito na lang ako itago, di ba? Ito ho, sa mga opisyalis po at mga miyembro ng Quadcom. Alam mo, Nelson, ito napansin lang natin. Oo. Hindi lang pala droga at alak ang nakalalasing. Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Naalala mo yung kalbo na ini-interview noon? Ano mga reporter? Si Arlo Brigues nagtanong doon eh. Oo, nasabi daw yan, yung... Drug addict ka ba? Adik. Oo. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Oo. Hirap na hirap yung mga reporter. Paano tanungin eh? Pero nung dumating ang panahon, hindi naman pala drug addict yun. Hindi pala napatunayan. Hindi Kaya pala kasi tama pala yung ano niya, Oo. na pagka sinabi mo yung paano mo nasabi, ang ibig sabihin nun, Oo. patunayan, Patunayan mo. Kaya nga sabi niya, gusto niyo nga ipa-drug test ako para Oo, mapatunayan yung oo. adik ako. Hindi. Kaya kapag halimbawa ako, pinatawag sa Quadcom, Oo. ang dapat lang talagang sagot yun, paano mo nasabi? Kasi ibig sabihin, patunayan mo muna. di ba? Yun. Oo. Ay, ba't ko nga nasabing Oh, paano mo nasabi? hindi lamang Na po hindi alak lang- at oh. droga ang nakalalasing. Yun nga. Ito po, maraming sasang-ayon sa akin. Pati ho ang kapangyarihan